Mapagpalang araw, kaibigan. Alam niyo po, sa buhay na ito na ating ginagalawan, ano po, unang-una, tatandahan niyo po, yung buhay natin, yung lakas natin, yung ininga natin, lahat ng meron tayo, sabihin mo ng matalino ka, maganda ka, gwapo ka, lahat po yan ay ginawa ng Diyos, bigay ng Diyos. Tayo, kung naniniwala ka na lahat ng yan ay galing sa Diyos, lalo na yung mga sinasabi nilang gifted child. Opo, bata pa lang matatalino na, gagaya ng ating bayaning si Jose Rizal. Tanda ko, at the age of 3, kita nyo po. Talaga pong, yung iba naman, acceleration sa kanilang eskwela. Yung kanilang anak po, napahagang kanilang graduate. Kasi nga po, lagi silang accelerate kasi matalino sila. Pero ano man ang makamit mo sa buhay, kaibigan, darating at darating din tayo sa huling antungan ng tao. Bagamat sa Biblia, meron pong hindi aantong sa antungan ng buhay o yung kamatayan. Kasi sa Biblia po, sinabi, may mamamatay, mayroong hindi mamamatay. Pero hindi natin alam kung tayo ay hindi mamamatay. Sa kasalukuyang panahon, marami na pong mga naimbentong mga sari-saring gamot. Pampabata, iwas matanda pag aging, sabi po nila. Kahit anong gawin mo, pabatak dito, pabatak doon. Darating at darating yung kamatayan. At sabi sa Biblia po, yung kamatayan, maraming tumatangis. Alam niyo po ba sino yung malakas tumangis sa patay? Halimbawa, yung patay po, breadwinner. Yung malakas tumangis, natural yung kanyang nabibigyan tulong o yung mga taong umaasa sa kanya. Kasi breadwinner kasi. Ano po? Kaya gano'n na lang po ang pagtangis nila. Kasi nawala na yung kanilang breadwinner. Ano po? Yan. Pero yung mga sinasabi nilang mga taong naligaw ng landas ng buhay, iba naman po. Meron din tumatangis yung kanila mismong mahal sa buhay. Sabi nga ng mga tatay, nanay, kahit anong sama ng aming anak, anak pa rin namin yan eh. Sila po yung talagang masakit tumangis. Kasi nga po, anak nila pinalaki nila. Iba-iba naman po, ano? Meron po nakalagay sa Biblia niyan. Basahin ko po, ano? Bilang tao, talagang ako sinasabi ko, sa ayaw na ninyo sa gusto. Ako lagi ko rin sinasabi itong ganito. Especially kapag ang kausap ko po yung may sakit. Sabi ko mamamatay tayo. Bakit ko po sinasabi yung mamamatay tayo? Alam niyo po, pagka may sakit ang inyong mahal sa buhay, ihanda na ninyong inyong sarili. Na anuman oras, mamamatay at mamamatay yan. Kung yung malakas po namamatay, di mas lalo na yung may sakit. Ano po?
Lalo na yung may sakit. Kasi, kumbaga sa, ano ba ito? Kung titignan mo, pagtabihin mo po yung isang taong malusog at saka yung isang taong maraming sakit. O tanungin nyo nga mga tao, sa tingin ninyo, sino ang unang mamamatay sa dalawang yan? O, wala namang sasabi, ay, yung malakas mamamatay. Hindi po. Mas risky yung may sakit. Alam niyo po ba sa isang ospital noong araw, nandun po ako sa ospital, nadala po yung directress ng ospital sa kwarto. Nakita niya po ako, nagbabahagi ako ng salita ng Panginoon Diyos. Alam niyo po ba anong sagot ng directress? Mabuti yan. Mabuti yan. Kasi yung pasyente po na akin nadalaw, talagang wala na daw pong pag-asa. Isipin niyo po yun, doktor yun ha. Wala nang pag-asa. Kaya imala na lamang ng Diyos ang kailangan niya. Kaya yung ginagawa ko po, ang sabi ng directress, mabuti yan. O, kita niyo po, doktor yun. Ay, doktora. Ano po? Siyempre po, nag-aaral ang doktor. Alam nila po yung, kaya kung tatanungin mo yung doktor o doktora, o dok, sino po malapit na dyan sa dalawa? Yung malusog ang katawan o yung may sakit? Siyempre, sagot ng doktor, may sakit. Doktor yun. Kasi pag may sakit tayo, sa doktor tayo lalapit. Para ba yung doktor, kaya tayong isalba? Kaya nating isalba ang ating buhay. Yan po naman ang sinumpahan nila na isang doktor na magdudugtong ng buhay. O, akala mo mga Diyos, ano po? Magdudugtong ng buhay. Kasi profession po nila yun. Yun po ang tinanggap nilang profession. Pero, doktor di po magsasabi, mamamatay ka na. Oh. Meron pa po pinatawag ako ng kapitbahay po. Nang pinuntahan ko po yung matanda, sabi ko, ano ba nangyari? Alam niyo po ba, ano sabi ng miyembro ng pamilya, ng matanda? Sabi ng doktor, mamamatay na rin lang yung matanda. Uwi na namin, antayin na lang namin mamatay sa bahay. O, kita niyo po, doktor na, nagsasabing mamamatay na. Meron naman pong pamilyang pinatawag ako, gabi, tutulog na nga ako Ganun pa man, dahil ginambala po ako. Tanong po sa kanila, nung pumunta po ako sa bahay nila, nakita ko po yung kanilang padre de pamilya. Nakasalpak po ng oxygen at kahit nakasalpak siya ng oxygen, parang hirap na rin pong huminga. Siguro, sa tingin ko lang po, kung aalisin mo yung oxygen, tuluyan mamamatay. Isipin nyo, may oxygen na. Pero, sisingap-singap na lang po. Alam nyo po, ang tanong ko doon sa miyembro ng pamilya, especially yung asawa niya, ano po bang gusto nyong mangyari? Ba't nyo ako pinatawag? Kasi nirekomenda po ako Kasagot-sagot na nila, gusto na nilang mamatay yung padre di pamilya nila. Kasi nga po, ang rason, hirap na siya sa kabila ng meron siyang oxygen. Kita niyo po, sila na mismo. Kung mahari, di moment na yun, mamatay na yung kanilang padre di pamilya. Hindi po talaga natin maano yung kamatayan. Dumarating at dumarating yan, kaibigan. Pero merong isang pahala-hala po ang Panginoon Diyos bago man lang tayo mamatay. Ito po, babasahin ko po sa Biblia. Napakaganda po yung pahala-hala ng Panginoon Diyos sa taong kanyang nilalang, nilikha. Ano po? Meron po siyang pahala-hala sa atin.
bago man lang daw po dumating yung panahon na pupunta na po tayo sa huling hantungan natin. Sinasabi ko nga po, hindi lahat mamamatay. Pero hindi natin alam kung sino matitira at sino ang hindi. Yun po garantisado. Ano po? O, sige, basahin po natin. Kaya ko po nasabing hindi natin alam kung sino matitira o mamamatay. Kasi nga, mismo nga Panginoong Hesus po, siya po nagsabi, hindi lahat mamamatay. Po, okay? Hindi po yun ang ating paksa para malinawan lang po kayo, ano? Ganito po sabi ng mangangaral. Ano po? Sa chapter 12. Ano po? Meron siya sinabi. Ito po, ano? Ang aklat ng mangangaral ay naglalaman ng mga kaisipan ng isang lalaking nagbulay-bulay sa kaiklihan ng buhay ng tao. O, kita nyo po? Nabulay niya. Tinalakay rin dito ang salungatan ng buhay, kawalan ng katarungan at ang pagkabigo. Nagwawakas ito sa pagsasabing ang buhay ay walang kabuluhan. Hindi niya maunawahan ng mga parahan ng Diyos na may hawak sa buhay ng tao. O, kita niyo po? Diyos pa may hawak ng buhay, sa totoo lang. Sa Kanya galing ang buhay, siya rin po ang babawi ng buhay. Ano po? Ayun, nakapag-isip siguro kayo, no? Kasi kinumpara ko kumpara lang po yun, yung malakas at may sakit. Ayun, kung ang pasya ng Diyos, yung may sakit, ahaba pang buhay, nasa kamay na ng Diyos po yun. Kung yung malusog na pag pinagkumparahan ko, kung gusto ng Diyos, bawihin yung buhay, wala po tayong magagawa. Pero, yun po yung bilang tao, pag tinignan mo, ano po, yung ginawa kong comparison, ano po. Gayunman, pinayuhan niya ang mga tao na magtrabahong mabuti, subalit magsaya rin dahil sa kaloob ng Diyos. Ito po yung ito. Yan po yung binasa ko lang, ano? Ngayon, ang ginagamit kong Biblia po, amen, ang Biblia ng mga pastor. Sa chapter 12, ito po ang nakalagay. Mangangaral, chapter 12, verse 1 hanggang 5. Ano po? Alalahanin mo ang iyong malilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at tahon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ng bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na hulap. Verse 3, alalahanin mo siya bago umina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Verse 4, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali ka nang magising sa imig ng mga hibon o ang tunog ng awiting ay tuluyan ng tumigil. Sa verse 5,
Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahon di ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasin ng pagnanasa ang sumiping sa minamahal. Ito po, darating ang araw na tayo pupunta sa huling hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Ayun po, ano? Yun po sinabi ko kanina. Yung mga tumatangis. Sino ang tumatangis na sinabi ko? Pag breadwinner yung patay, natural yung mga sinusuplayan niya. Sila yung malakas tumangis. Kasi mawawala na sila ng supply. At yung mga nanay at tatay naman, kahit anong sama ng anak nila, tinatangisan nila kasi anak namin yan. Totoo po yan, anong sama man ng anak mo, pag nawala po siya, iiyak at iiyak ka. Kasi anak mo siya. Ano po? Ito po yung mga pahalahala ng Panginoon Diyos sa buhay ng tao. Kaya ang lagi pong nagsisimula ang kanyang sulat, bago dumating, binanggit niya po yung mga nararanasan ng tao. O hindi po ba pag tumatanda, nabubungi na? Pag tumatanda, lumalabo ang mata. Pag tumatanda, mahina ng pandinig. Naalala ko po, meron po akong meron pong isang pagkakataon na isang matandang babae, siguro naramdaman na po ng mga anak. Yan nga po, dahil matanda na talaga. Mahina ng pandinig. Kita nyo po? Ganun pa man, kahit bagya nakakaano pa siya, ang ginagawa ko po, nakatutok yung bibig ko sa tenga. At saka doon sa isa pang, yung sinabi nilang ilabas nyo na sa ospital kasi mamamatay na, antayin nyo na lang sa bahay na mamatay. Mahina rin po ang pandinig. Tinututok ko na lang yung bibig ko kapag nagsasalita po ako, nagbabasa ako ng talata ng Biblia. Alam niyo po ba yung lalaki at babae po yung parang matanda, no? Magkaiba lang pong kasaysayan yun, ano? Sabi ko, kung naintindihan mo, yung daliri na lang po yung ginaganyan. Ibig sabihin, naintindihan niya. Pag hindi, ganon. Dumating kami sa puntong ganon eh. Dumating po kami sa puntong ganon. Dumarating naman talagang panahon na nabibingi ka na, matanda na. Lumalabo ang mata, na hindi ka na makalakad mag-isa, kailangan meron ng maakay na hapo. Ano po? Kung minsan naman, takot ka nang umakyat sa mataas. Kahit pababa nga, natatakot ka. Ako po, naranasan ko po yan nung sa isang, dito po sa Smoky Mountain. Isipin niyo po yung pababa, walang hagdanan. Takot na takot po akong bumababa kasi baka matisod ako, gumulong ako. Kasi po, senior citizen na rin ako eh. Nag-iingat din ako. Yun lang paakyat, ingat ako. Yung pababa, lalo ako nag-ingat kasi pababa naman yun. Wala pong hagdanan. Yung bundok na basura na po, kung tawagin ni Smoky Mountain. Talagang darating at darating po yung ganyang kalagayan natin bilang tao. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, bago dumating. Ano ang gustong mangyari ng Panginoon Diyos bago dumating yung huling hantungan natin? Ito, alalahanin mo ang iyong manlilikha. Ano po daw ang aalalahanin natin?
ang ating manlilikha. Alam niyo po, madalas ko rin sabihin ito, kapag bata ang isang tao, wala pong panahon sa Diyos. Ano? Dapat man lang sana, kapag matanda ka na, kung hindi mo nagawa yung gusto ng Diyos noon, bata ka, ngayon man lang, hanggat meron ka pang lakas na ibinibigay ng Panginoon Diyos, alalahanin mo naman ang Diyos na lumikha sa iyo, kaibigan. Unang-una, sabi ko nga po kanina, lahat ng meron tayo, bigay ng Diyos. Yung buhay mo, yung hininga mo, yung lakas mo, bigay ng Panginoon Diyos. Kailangan, lahat ng yan, gamitin mo para sa Diyos. Kahit man lang po pagdating ng panahon na may edad ka na, nung panahon na bata ka, hindi mo nagamit ang binigay ng Diyos sa iyo, sana man lang bago ito po sabi, anong sabi niya? Bago dumating sa ating huling hantungan, alalahanin mo ang iyong manlilikha. Ang Diyos naman po, ang kagandahan sa Diyos, napakabuti niya. Hindi siya nagagalit sa tao. Hanggat nabubuhay ka, patuloy kang minamahal ng Diyos. Paanong parahan? Sipin mo, yung hangin na nilalangap mo. Halimbawa ako, 62, 62 years old. 62 na po akong binibigyan ng oxygen ng Diyos. Isipin nyo yan. Ilang taon ka na, kaibigan? Ikaw naman nasira, ilang taon ka na? Kung ilang taon ka, ganyan ng kabutihan ng Diyos sa iyo. Yun lang mahalala mo eh. Napakabuti ng Diyos. Nag-birthday ka, mas lalong alalahanin mo ang Diyos. Yung iba po, gagawa ng listahan, birthday Anda, patatawag yung mga kakilala, ganito, ganyan. Magsasaya, kainan, inuman. Tapos, ang ending, awayan. Alam niyo naman po, pagka nakainom, lasing na. Kapag lasing, yung mga dating atraso lumalabas kasi naka-impluensya na ng espiritu ng alak. Hindi man lang mahalalang pasalamatan ng Diyos. Salamat, Panginoon. Ang dami ko ng hutang sa iyo. Kagaya nung naikwento ko, isang 78, nabasa ko lang po sa Facebook. Hindi ko alam kung reality, may pagka-realidad dyan, nanawa. Ang sabi, nahulog siya at dinala sa ospital, nilagyan ng oxygen. Nung magkamalay po, inabot ng doktor ang kanyang bill, 5,000. Napayuko po yung matanda, yung 78 years old. Sabi ng doktor, tatay, nalalagyan po ba kayo sa bill? 5,000, siyempre. Sabi ng matanda, hindi naman. Kaya kong bayaran yan, meron akong pera. Sabi niya sa doktor, alagi pala ng utang ko sa Diyos. Siyempre, mag-iisip ka, bakit sinisigil lang ng bili pagkatapos nasali pa ang Diyos? Sinabi niya, 78 years old na ako. Binibigyan ako ng libreng hangin ng Diyos. Samantalang yung hospital, 24 hours lang, 5,000. Kita niyo po. Sabi niya, napakalaki ng hutang ko sa Diyos. Napayuko po yung doktor. Kahit yung doktor may hutang din sa Diyos Bakit? Yung hininga niya. Tapos sisingilan niya yung matanda, 5,000. Okay. Kaya sabi ng ating Panginoon Diyos, alalahanin ng iyong manlilikha. Ibig sabihin, siya lumikha sa iyo.
Oh. Siya lumikha sa atin. Kung siya lumikha sa atin, siya lahat ang nagbigay ng at meron tayo. Dapat lahat ng meron tayo, gamitin natin para sa Diyos. Halimbawa, ginawa kang mayaman ng Diyos. Material ya. Ano gagawin mo? Itulong mo. Kasi hindi naman sa iyo yun eh. Pinagamit lang ng Diyos yun eh. Yung iba po, ayaw itulong. Bakit? Pinagpaguran ko ito eh. Yun ang maling katwiran. O halimbawa, nagtayo ka ng tindahan, umunlad ka. Kasi binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan, ng galing. Nung yumaman ka, ayaw mong tumulong. Pag mamatay ka, hindi mo naman madadala yung yaman mo. Iiwan mo rin sa iyong mahal sa buhay. Pag nagkataon, yung mahal mo sa buhay, mag-away-away, magpapatayan, dahil doon sa kayamanan, iniwan mo. Pero ang batas ng Diyos, sinabi ni Jesus, ano ang batas ng Diyos? Ganito pong sabi niya. Basahin po natin. Meron po nakalagay dito. Ano po? Ito. Sa 22 ng Mateo 34. Ganito po. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. 35. Isa sa kanila ang dalubhasa sa kautusan. Ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. 36. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. 38. Ito ang pinakamahalagang utos. Pinakamahalagang utos. 39. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung mahal mong sarili mo, kaibigan, mahalin mo ang iyong kapwa. Pag nakikita mong walang pagkain, ibigyan mo. Kung minsan po, yung mahirap, siya pang tumutulong sa kapwa mahirap. Yung mayaman na pinayaman ng Diyos sa materially, kahit nakikita na niyang mahirap, walang makain, hindi man lang mabigyan. Makita niyo po yung mga mayayaman, kahit saan may bahay sila. Bahay na malalaki. Sino nakatira? Caretaker. Samantalang maraming mga squatter, walang sariling lupa at bahay. Maraming natutulog sa kalsada. Ano po? Ba't hindi mo sila tulungan? Kaya sabi ko nga po, kung yung mga mayayaman lang sa Pilipinas, pag samasamahin mo, lahat ng mahihirap na Pilipino, kaya nilang tulungan. Yun nga po ang katwiran nila. Ba't ko itutulong? Pinaghirapan ko ito. Kaya nga ako nagsikap maghanap buhay sa abroad. Ano pa sabi nila? Yung gabi, ginagawa ko pang araw. Tapos itutulong ko lang. Kasi ang sinusukat po nila kasi, ang laki ng katawan mo, ba't hindi ka maghanap buhay? Pag may lumapit sa iyo, ang nagsabi siya, pahingi po ng pagkain. Huwag mo nang tignan yung itsura. Kung may maitulong ka, tulungan mo. Kasi lumapit siya. Sabi ng Panginoong Yesus, mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Baliktarin mo kaya yung kalagayan nyo. Ikaw yun ang lilimos, ay umihingi ng limos.
Oh. Kaya kung minsan sinasabi po ng mga kapuspalad, yung mga nagpapalimos, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Kita nyo po, ang balik nilang blessing. Ang gusto nila sa iyo, mas pagpapalain ka pa ng Panginoon Diyos para makagawa ka ng kabutihan na ginawa mo sa Kanya. Yun po ang malaking problema sa mga tao. Ano pong tawag doon? Greedy. Kasakiman. Mamamatay ka, hindi mo na madadala yan eh. Oh, sabi ko nga po, sa mga balita, mali lang ang partisyon. Nagpatayin yung nauli lang. Isipin nyo po, yung magulang nila na pumanaw na, bago pumanaw, gumawa ng last will and testament dahil hindi pantay kasi nga merong anak na mabait, merong anak na suwail. Eh yung mabait ngayon ang binigyan ng malaki-laki, yun na mga suwail binigyan ng konti-konti. O, tiyak yun. Pagpatay yung magulang, sila naman ang pagpapatayan, magkapatid. Kaya yung yaman, pera, ugat po ng kasamahan. Kuminsan po nangyayari, yung pera nagpapaandar sa tao. Totoo yan. Lalo na sa panahon natin, mahirap. Ang pera nagpapahandar ngayon sa tao. Isipin mo, iabot mo lang yung isang paket, ya? Antimano may pera. Ipakikita nung nag-uutos. Oh, magaling din silang mag-utos eh. Ipakita 100 sa ito. Wala ka pa sinasabi sa iyo na ito. Hindi ka ba masaya? Bigyan ka ng 100. Sige, maglakad ka sa kalsadang magdamag. Maghapon, kung may 100 ka mapupulot. Oh, may lumapit sa iyo. Pare, eto 100. Di mo kilala. Iabot mo lang ito kay ganito. Aba, baka gawin mo araw-araw, hinihintay mo nagbibigay ng 100 eh. Aba, meron kang 100, isang araw, ayaw mo pa ba yan? Pwede na 3, kain 3 yun. Huwag ka lang magastos. Kahit masama. Kaya, ang sabi ng Panginoon Diyos, bago dumating yung uling antungan natin, bago ganito, ganyan, pati nga yung sex life, sinabi niya, bago dumating ang hindi ka na makasiping sa iyong asawa. Totoo po yan. Totoo yan. Kasi po, itong katawan natin, umiina, bumabalik sa, sabi nga nila, bumabalik sa pagkabata. Umihina. Kaya yung iba po, yung mga athlete, hanggang pagtanda, gusto nila, athlete pa rin sila. Kasi nga daw po, pag huminto sila, iina ang katawan nila. Yun ang katwiran ng madalas. Ano po? Kaya dapat pala tayo bilang mga tao, ano man ang binigay ng Panginoon Diyos, gawin natin sa kapwa. Pinagpala tayo, pagpapalain natin sila. Oh, mahalin mo ang kapwa mo. Paano mo ipakikita ang mahal mong kapwa mo? Sasabihin ba, Brad, I love you. Ay, hindi po yon. Hindi po ganon. Oh. Kung ano yung meron ka, nakita mong wala, bigyan mo. Kasi hindi naman galing sa iyo yan. Pinagamit lang ng Diyos ang meron ka. Kaya sabi ko po, pag paano mo, baka yung iniwanan mo, sila naman ang magyayarihan dahil mali ang partisyon. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, ang kanyang pahala-hala, bago, puro bago, nakalagay sa bawat verse, bago dumating. Oh. Yan. Kaya nung bata ka, wala kang panahon sa Diyos, pag matanda ka, dito ka na. Alam mo, kaibigan,
hindi pinag-uusapan kung gaano ka katagal naglingkod sa Diyos. Kung gaano ka kahigsing naglingkod sa Diyos. Pantay-pantay lang po tayo sa Diyos. Eh di mabuti kung bata pa lang nakapaglingkod ka na sa Diyos. Praise the Lord. Kung hindi man, kaya sabi nga po ng Panginoon Diyos, bago ka lang matepok, ano? Salitang kalye po yung tepok. Tepok lamok. Bago man lang tayo pumanaw. Sabi ng mangangarap. Ano? Kasi po, ang sabi ng mangangarap, lahat walang kabuluhan. Tingnan po natin, para meron akong nabasang ganyan eh. Sandali po, ano? Wala po akong outline. Wala akong kodiko, wala akong ginaganyan. Yung laptop o ano, yung malaging cellphone, ginaganyan-ganyan na lang. Wala po. Basta ako, ang dala ko po yung Bible ko. Biyaya naman ng Panginoon Diyos. Ano po? Dumarating na lang po sa akin. Yan ang kagandahan. Kapag sinishare ko po yung salita ng Diyos, marami pong dumarating. Maraming dumarating. Biyaya po yan. Kumbaga sa tao, kung meron man silang tinatawag na swerte, biyaya po yun. Ano po? Sandali po, hinahanap ko lang. Kasi po, sabi ko nga po sa inyo, wala akong outline. Hindi ako may outline ako ba? Meron din akong ginaganyan-ganyan ng mga malalaki cellphone. Hindi na tayo nagtatagal. Ano po? Pero wala. Ano po? Hanggang cellphone lang po ako. Kundi lang po ako binigyan ng cellphone. Wala akong pambili. Ang mahirap na wala yung cellphone ko. Nandun po yung mga meron naman pong pagkakilanlan sa akin, meron pong address, nandun. Meron mga resibo po. Kung talagang matino lang yung nakapulot, meron pong pangalan, meron address. Eh di sana nagpunta na lang sa akin, ano? Eh kasi po, pinag-interesan yung cellphone ko. Kasi po, walang gas-gas, malinis. Kasi hindi ko na po masyadong ginagamit ko saan ang cellphone eh. Ano po? Iniingatan ko yan. Kumbaga, isang treasure yan para magamit ko sa Panginoon Diyos. Ano po? Kasi po, sa pagbabasa ko, meron po ako nabasa rito, ano? Ito, tignan ko lang po, ano? Meron po siya sinabi rito, ano? Sandali po, Sandali po, kinakapa ako. Ito lang ang mahirap pag wala kang outline no kodi ko, ano po. Ito, biyaya ng Diyos, nakita ko po. Sabi po rito sa ang mangangaral, verse 1, chapter 1, verse 12. Ako ang mangangaral ay naging ari ng Israel. Sinisiyasat ko ang pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa buong mundo. At nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. 14. Nakita kong lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Nakita niya po. Ano po? Anong nakita niya sa verse 14? Nakita kong lahat ng gawa ng tao sa mundong ito walang kabuluhan. Ano po? Yan. Ang buhay po pala dito walang kabuluhan. Nakita niya. Kaya po nasabi niya, bago ka lang mamatay, bago
Umina ang mata mo bago mabungi ng ngipin mo. Umina ang mga bisig mo, ang mga paha mo, bago man lang matakot ka nang umakyat sa mataas, bago pumutik ang buhok mo, sabi niya, alalahanin mo. Yun pong maganda. Yun ang may kabuluhan sa Diyos. Ang alin? Yung alalahanin mo ang yung manlilikha. Ang Diyos po. Yun po yung importante na bago man lang po tayo dumating sa puntong, sabi nga nila, uwi na sa uling antungan. Kahit pa paano, nakagawa ka para sa Diyos. Hindi yung wala lang. Sabi pa nga ng iba, mas mabuting mamatay na lang nang matapos ng lahat. Isipin niyo pong kaisipan niya. Kasi sabi nila, sa hirap ng buhay, yung di ba nababalitaan sa mga balita, yung kahirapan ng buhay. Lalasunin yung mga anak pagkatapos, uli maglalason yung magulang. Para pare-pareho na lang silang mamatay. Dahil po sa kahirapan ng buhay. Hindi po rason ng ewan ko ano. Anong kaisipan ang itinatanim ni Satanas sa isip ng tao? Mahirap ka na nga. Susulsulan ka pa ng dyablo. Magpakamatay ka na lang. Dahil sa kawalan ng kaalaman sa Diyos. Pinawakasan ang buhay nila. Hindi po. Kaya alalahanin mo ang iyong lumikha. Huwag kang magsawa. Tumawag ka sa Diyos. Darating din po panahon. Isang parabola po ang babasahin ko sa inyo. Itong parabola na ito, itinuro ng Panginoong Hesus. Na sabi na pa, ito po babasahin ko po. Hindi po talagang hindi ako maluha. Kaya ako wala po akong tigil nagsasabi, nagpapatotoo na salita ng Diyos. Sukdulan may nasasaktan, may nagagalit. Anong dahilan ko? Kailangan ito ng tao. Wala na nga, tingin ng tao, wala na siyang pag-asa. Para ba pinabayahan na lang siya ng Diyos? Kung minsan ang sabi niya, kung may Diyos, ba't ganito ang buhay namin? Kung may Diyos, lagi naman na kami lumalapit sa Diyos. Bakit ganito ang buhay namin? Para kami pinagsakloban ng langit at lupa. Para kaming mga sinumpa. Hindi po, hindi kanya ng Diyos. Hindi po namamarusa ang Diyos. Tandaan nyo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayo po yung perfect creation yung ginawa ng Diyos. Tayo po yung perfect. Kaya huwag po kayong magwala ng pag-asa. Alam nyo, ito, babasahin ko po. Kaya po akong naluluha dahil sa nakikita ko sa buwan.
Kasi laman din po ako ng kalsada. Bata pa lang ako. Elementary po laman na ako ng kalsada. Lumaki na po ako sa kalsada. Sa murang edad po nagbuhay na ako. Ano po? Elementary. Kaya nakita ko po ang buhay sa kalsada. Kaya nasabi ko kanina, kung yung lahat ng mayaman, magsama-sama lang po, wala sanang kapuspalan sa Pilipinas. Pero hindi po eh. Sakin po sa pera ang tao. Sakin. Ang gusto niya po puro kabig, kabig, kabig. Magagandang kotse nila, nakikita po nila sa kalsada, nagpapalimos. Oh, Panginoon Diyos. Sana po maging malaka sa mga tao may kaya sa buhay. At tumulong po sa mga kapusparan para maibsan man lang po kahirapan na dinaranas natin sa mundong ito. Ang nakakatakot, sinasabi pa po ng yung mayaman lalong yumayam. Para bang yung mahirap, pinabayaan mo na Panginoon Diyos. Hindi po. Hindi ka po nagpapabaya. Kasalanan po namin kung bakit kami naging ganito. Hallelujah, Panginoon. Kabagan mo ang bansang Pilipinas. Na sana yung mga namumuno, maging tunay na lingkod bayan sila. Kasi po, pag-alala, lumalapit sila. Pag naalala na, napakahirap lapit. Hallelujah. Talagang mababa lang po ang aking loob. Madali po akong madala. Kaya sabi ko, huwag kayong mag-alala. Basta tumawag kayo sa aking mga Bible study. Lalo na yung may mga karamdaman. Sabi ko, magdasal kayo. Kung hindi pa binibigay ng Diyos, magtiyaga kayo. Alam niyo po, babasahin ko po yung panghuli, yung pagtsatsaga na tinuro ng Panginoong Yesu-Kristo. Gayahin po natin siya sa kanyang pagtsatsaga. Dumating din ang punto na yung kanyang pagtsatsaga nagbunga. Nagbunga. Ito po sa Lucas 18. Madalas ko pong gamitin ito sapagkat ituturo ng Panginoong Yesu-Kristo. Dito po sa Lucas 18, verse 1 hanggang verse 8. Huwag ko na sasabihin yung mga verse, tuloy-tuloy ko na lang basahin. Ano po? Nang mabagal. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod din iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin.
tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang iniingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mahinis na ako sa kakapunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom na iyon, sabi ng Panginoong Jesucristo. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaring sa kanya araw at gabi. Sila kaya'y pag-iintayin niya ng matagal. Ayan po, tinitiyak po ng Panginoong Yesus, hindi tayo maghihintay ng matagal sa ating mga prayer request o kahilingan sa Diyos. Ano po? Ano lang ang dapat natin tularan? Yung babae pong byuda. Mahabang panahon po siyang pabalik-balik upang humingi ng katarungan sa isang hukom na walang takot sa Diyos, walang pinagpipitagang mga tao o walang ginagalang na tao. Ang Diyos pa kaya? Kung araw at gabi sumisigaw ka na sinasabi mo, Diyos ko, tulungan mo po kami. Ang Diyos pa kaya ang hindi tutugon? Kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bilang Ama, anong sabi niya? Bago man lang. Mas mabuti na bago ka lang mamatay, makapaglingkod ka sa Diyos. Ano po? Bilang mga tao, wala naman talaga tayong magagawa sa buhay nito. Ano man ang gawin mong pagsisikap, kaibigan, darating at darating ang wakas ng buhay. Hindi nga lang natin alam kung kailan darating ang wakas. Ano po? Mas maganda, bago man lang dumating yung 6 feet below, sabi nga nila, alalahanin mo ang iyong malilika. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa parabola? Ikaw kaya na sumisigaw ng araw at gabi ang hindi tutugunan ng Diyos? Magandang ehemplo po ito. Nagtyaga yung byuda at nakuha ang kanyang minimiti sa buhay. Kaya kaibigan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Sabi ni Jesus, andyan po ang Diyos. Handang tumulong, handang tumugon sa lahat ng inyong kailangan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia.
Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa paglilinaw, pagtuturo sa amin, pagtutuwid ng maling kaisipan, na dapat po pala kaming umasa sa iyo at wala nang iba. Salamat po, Panginoon Diyos. Nawa yung mga nanood ng video ito at masira ng video ito, nawa, Panginoon Diyos, buksan mo po ang kanilang mga puso. Kung sila man po ay nasa kahirapan ng buhay, yung angatin po sila. Kung sila man po ay merong karamdaman, yung pagalingin. Tunay nga walang imposible sa iyo, Diyos. Lahat ay posible. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, kaibigan, i-share nyo naman ang video ito. At kayong mga nasira, i-share nyo rin. Malay ninyo. Sa pag-share ninyo, makakatulong po kayo sa inyong kapwa. Ano po? Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. God bless us all. Amen? Amen.